for the successful implementation of the Safe Motherhood Program. Please welcome on stage our next speaker, Ms. Vanessa Bebida, Program Manager for the Center of Health Development Office, Region 4A. Ayan. Magandang tanghali po, Pilipinas! Kaya pa ba? Hanggang 5? O, diba? Hindi na. Mabilis lang po pagka ako na yung nagsalita. So ayan, maraming salamat po sa ating tagapagpakilala, no? Nakakatuwa na makita yung dami ng kapwa ko hanay na kumadrona. Kasi naalala ko yung aking first ever na pag-attend din po ng convention ng POGPMI. Sabi ko, grabe, napaka-organized ang POGPMI. At yun yung talaga na sobra akong kinilabutan at medyo teary-eyed ako nung first time kong nakita na lumalakad sa gitna ang iba-ibang kulay, mga delegates and officers. Ngayon po, nandito na ako sa inyong harapan at akin pong pagsusumikapang maging kapaki-pakinabang ang bawat minuto po na ibibigay at binigay na po sa akin ni Ate. Okay? So, magpapakilala po muli ako po si Vanessa Bebida, isa pong kumadrona. Ngayon po ay naka-assign sa DOH-CHD or Center for Health Development Calabarzon. Na ang hawak kong programa ay National Safe Motherhood Program. Familiar po ba tayo doon? Ang hirap pala dito sa stage. Nakakasilaw. Ayan. So, bago po tayo dumako dun sa pinakang topic ko, hayaan niyo po munang i-share ko yung konting part ng buhay ko kung paano po ako umabot sa ganitong punto. Ma'am, hindi ko makitaan yung gamit sa akin. Ayaw? Akala nila po Ayan na. Ayan. Ayan. Bumalik. Ito pala. Ayan. Ako po yan, ako po'y bata pa. Oo. Hindi niyo po natatanong, bago po ako makarating dito sa DOH Calabarzon, kagaya po ninyo, nagsimula po ako sa community. Naging rural health midwife po ako sa isang bida area na kung saan 6 na taon po ako dun. Paano po ako nakakarating doon? Nilalakad ko lang. Walang kuryente, walang signal, walang sasakyan, putikan. Kaya makikita niyo po yan, oh. Ang putik nung nilalakad ko, napakapayat ko pa. At yung bag na hawak ko na yan, yung buhat-buhat ko, ang laman niyan, puro gamot. Gamot na kailangan kong marating, maibigay sa mga buntis, sa mga matatandang nagpapakonsulta rin sa akin. Kasi po, kulang ang bilang ng doktor, iisa lang, hindi naman mo lagi nagbibisit. So nagstay po ako doon ng halos 2 linggo o 1 linggo. Lahat na po yun, parang may pa-medical nation na rin po ako. Check up ng nanay, check up ng buntis, turok dito, sa bata. Kung minsan, yung mga tuturukan ko pa po ay wala doon sa RHU mismo o sa BHS. Kailangan ko pang lakarin after ng 6 hours na lakad, 1 oras pa doon sa mga sitio. Ganon kuminahal ang community, ang public health. After po noon, nagkaroon din po ako ng pagkakataon na magtrabaho sa isang non-government organization. Ito po, naka-red ako, pulang-pula. Yung Save the Children Philippines. Anong ginawa ko dyan? Ako po yung makikita nyo sa malls na kumakatok sa mga puso para lang magpadulay. Para saan? Para sa mga bata, para may makain. Midwife na po ako niyan. After po nun, naging PHA po ako under ng Department of Health, yung DOH HRH program. Ako po ay naging isang public health associate. So ilan lang po yan sa mga naging experience ko po bilang isang kumadrona bago po ako makarating sa Calabarzon. Akala ko po kasi dati, okay na ako doon sa RHU, okay na ako dyan sa putikan. Kasi masaya na ako, magbigay lang sila kahit nga walang binigay.
May padala pa sa aking kamote kahit ang bigat-bigat, kailangan kong bitbitin kasi nakakahiya. Yun yung pagbigay nila ng appreciation sa lahat ng ginagawa mo eh. So siguro, gumawa ng pagkakataon si Lord na makarating ako dito. Kasi feeling ko okay na ako dito. Ang dami kong HRH na nagabuan sa area ko, na na-assign sa amin. Paulit-ulit akong sinasabihan na, ma'am, dito ka na lang, mag-apply ka dito kasi mas mataas ang sweldo. Magkano lang ang sweldo ko dyan? 9,000 monthly. Ang bayad ng bahay. Lahat. Pero, binuksan ako ng pagkakataon, meron pa palang DOH. Teka nga, mag-apply nga ako, baka pwede. So, napakaraming career opportunities ng midwives. Hindi ko sinasabi na mag-stay kayo dyan, ha? Hindi ko sinasabi na huwag kayo mag-stay o mag-stay kayo dyan. Tingnan nyo pa yung iba-ibang opportunities na pwede nyong puntahan. Kasi sayang. Bakit? Kasi yung mga career path ng midwives na meron po tayo, maganda, pare-pareho po tayo, or balance po yung bilang na nandun tayo. Bakit? Para po sa policy making, para sa policy recommendation. May magsasabi na nandoon sa part ng NGA. Dahil may mga funding, mas marami po yung ating opportunities for employment, mas marami rin po yung ating funding requirements, funding resources. Kasi hiwa-hiwalay tayo. So magkakapagtulong-tulungan tayo para mas strengthen po natin yung ating profession. So ang topic ko po ngayon ay mayroon pong relationship sa aking nakaraan. Kasi po dyan ko ginalingan yung collaboration, dyan ko ginalingan yung integration. Akalain niyo nakapagpaakit ako ng DKK doon sa aking area. Nakapagpaakit ako ng Adarna Foundation doon sa aking area. So, hanggang sa kaya ako makakarating sa mga pangarap ng isang simpleng kumadrona. So, ang topic ko po ngayon is strengthening midwifery profession through integration and collaboration aligned with the Safe Motherhood Program. So, sabi ko familiar ba tayo? Taas ang kamay po na nagsasabi na familiar sa National Safe Motherhood Program. Taas ang kamay para tayo makapag-uwian na. National Safe Motherhood Program, ha? Ayan, nakakatuwa naman. Parang dito lang ako naka-attend na almost 100% po ay familiar sa National Safe Motherhood Program. Palakpakan naman natin ang bawat isa. Ayan. So, ibig sabihin na mamayagpag lahat ng regional program manager sa buong Pilipinas. Bakit? Dahil ang maternal health po ay isa sa priority health outcome ng ating Secretary of Health. Malamang patawag dito, patawag dyan, attend dito, attend doon. Ang lahat ng kumadrona kasi kayo po yung makakatulong para nga po ma-resolve yung ating dumaraming bilang ng maternal and neonatal deaths. Ano nga ba yung role? At least nabanggit na kanina, role ng midwife sa maternal and newborn health. Kanina na medyo na reiterate niya na, mas naliwanagan na. Natuwa ako kasi alala ko yung 40s, nung estudyante ako. So yun na, dapat talaga tanda pa yun hanggang ngayon. Nasa puso't isip pa rin natin siya. Okay. So ang layunin po ng National Safe Motherhood Program ay masigurado po na lahat ng Pilipinong babae sa Pilipinas ay magkaroon ng access sa reproductive and maternal services. Hindi lang basta access, masigurado po natin yung highest quality possible na healthcare services. At sino ho ang nagbibigay nun? Midwife. Laksan nyo naman! Mga midwife, agree po ako dyan. Ano pa? Ano po ba ang ultimate goal ng National Safe Motherhood Program? To reduce nila yung bilang base sa ating Sustainable Development Goals. Less than? Parinig naman. 80 ba? O 70? Ilan? 70. Ba't parang nahihiya? 70, tama po kayo.
less than 70. At ngayon po, Pag-isip ng tama. above po tayo sa 70. Ano na lang anytime. Kaya ang layunin po ng ating Secretary of Health, ang aim po ng Department of Health ay makababa po until 2028 sa pre-pandemic state na to reduce in less than 111. So, ibig sabihin 100 na po pala tayo. Kanina na po. The maternal mortality ratio. Bakit? Anong ginagawa ng mga midwives? Akala ko ba quality? Tumatanggap po na ako. Bakit dumami? Nakaraos. Akala ko ba puro training? Ano nangyari sa training? Napakinggan bang mabuti? Na-apply bang mabuti? Kanina nga sabi ni Mr. Mejia, wala kasing follow-up. Correct. Nag-training, walang Iba follow-up. hindi sa mga And we have a lot of training institution Iba na po si Mama. na hindi natin masasabi na quality yung binibigay na training. Nakakalungkot. Bakit? Nagbabayad din tayo ng mahal. And yet, yung quality, minadali. Asan ang quality doon? May kilala. Yung Right? natin yan talaga. So we hope na together with the DLGPMI in partnership with DOH Safe Motherhood Program ay maipush po natin yung plano po ni ASEC na magkaroon ng partnership para po mas marami po pong midwives na maka-access sa murang training for all the healthcare workers, especially the midwives. So upang matugunan po yung National Safe Motherhood Program goal, ano po yung mga ginagawa ng strategy ng program? Unang-una, nabanggit ko na kanina, no? We have a lot of capacity building or capability training. Ano-ano ba yun? May BMOC, may LMT, may newborn screening. BMOC directly related siya to reduce maternal deaths. Kaso ang tanong, ultimo partograph. Hindi tama. Ultimo, i-memorize by heart yung kailangan mong i-watch out for, hindi maalala. Meron akong isang naging participant at talagang hindi ko siya nakalimutan kasi ang sinabi niya sa akin, Ma'am, ito lang po kasi yan. Yung spaghetti pababa at pataas ng sex bomb dancer, nandun na po yun, kuhang-kuha yun. Participants ko po yan from Calabarzon, midwife din siya. Akalain mo yung nagawa ng sayaw. Happy tayo, sumakit ang ulo ko. Lahat na po ng sumakit. Isama nyo na pati kasukasuan nyo. Ano? Yun lang, tandaan nyo by heart. Kasi nga, yung clinical eye ng midwife, alam mo na kagad kung hindi yan po pwede sa iyo. Huwag na natin pili. At yung pang-hospital na po talaga. Okay, wag na tayong lumampas doon sa ating sinumpaang tungkulin. Another, tuloy-tuloy pa rin po ang ating ginagawang maternal and perinatal death surveillance and response. O ito po yung review. Hindi lang maternal death ang nire-review natin ngayon ha. Pati po perinatal death kasi ayon po sa pag-aaral, majority ng perinatal death at increasing po ito. Simula pandemic, yung bilang ay may direktang relasyon saan? Sa quality antenatal care. Masasabi mo ba quality antenatal care kung nakakumpleto nga siya ng 4 pero di mo naman nabigyan ng kumpletong ferrosulfate? Diba? Masasabi mo ba quality antenatal care kung yung binigay mong calcium carbonate ay kulang pala sa dosage? No supply. Ano-anong region to? Hindi sekreto lang. No, yun. So, kasi medyo alarming. Meron kaming na-review, no? Dalawang case sa aming region. Nakainom siya ng calcium carbonate. And yet, ano ang cause ng kanyang death? Eclampsia. Pre-eclampsia. Teka, bakit ganun? Nabigyan. Ayun nga lang, kung kulang yung data. Hindi ko masabi kung kailan nagsimula uminom ng calcium carbonate. At hindi rin ho masabi kung ilan ho yung tableta na iniinom araw-araw at ilang milligrams. So yun pa lang, no? Ngayon, actually matagal na siya. Pero still, ginagamot natin yung mindset ng mga midwives din. Para saan ba yung calcium carbonate? Sana wala na akong marinig. Para po sa bones and teeth development ng mga baby. Nakakalimutan na natin yung main purpose
Bakit kailangan nating painumin? Another strategy na ginagawa ng program, patuloy po tayo nakikipag-partner sa iba-ibang institution na mayroong direktang relasyon sa pangangalaga sa buntis, sa nanay at sa sanggol. We have partnership with DLGPMI. Patuloy po kami nagpapatawag sa mga members and officers po sa aming union na maging kasama upang lumutas, makapaghanap ng plano, makapag-isip ng tamang intervention. Depende sa kung ano yung kailangan namin solusyonan. Kasi iba-iba po ang mukha ng rehiyon, iba-iba rin ho ang mukha ng probinsya. So kaya po well represented ang aming mga officers ng PLGPMI every time na nagpapatawag. Kaya nga po nakakatuwa yan. Nandito na naman si Ma'am Marisa Romeran. Very masipag po yan together ang kanyang mga kasamahan. Another, we have partnership with Philippine Obstetric and Gynecological Society. Aminin natin yan mga kumadrona, ang expert po talaga ay mga ubis. Sila po ang expert pagdating sa mas komprehensibong pangangalaga sa buntis. Huwag na natin kuhain po naman yung mga pasyente na pang-ubi na po natin at pang-hospital. Magtulong-tulong po tayo. Gusto ko po ibalik man, yan nga po, no? Gusto kong ibalik yung dating ibinigay namin sa inyo na G1, G5. Pero kahit anong gawin kong isip talaga, ang statistics ng Calabarzon, still, galing sa G1 and galing sa G5 po yung mga maternal deaths. And mind you, hindi lang po sa region ng Calabarzon yan, buong national po yan. Kaya po sila nag-recommend na yung G1, G5 po, masigurado sa ospital mga anak. At doktor po ang mag-handle. Okay? Ano pa po? We have partnership with Vitamin Angels. Bakit? Sabi nga ni Ma'am, no, kakulangan sa calcium carbonate. Tama. Dahil ang calcium carbonate ay devolve para sa mga LGU, health workers natin. Supposedly, si Mayor na po yung bibili niyan. Pero dahil, sabihin natin, maraming mga factors, hindi priority ni Mayor, hindi na isama sa plano, naisama man sa plano, pero sa final plan, na-flash. Kaya ito yung ginagawa ng program. Nakikipag-partner kami sa other institution na po pwedeng mag-augment sa mga LGU na kailangan ng mga essential preventive medicine po, like multiple micronutrient supplements para sa buntis. Kung wala, iron and folic acid. Pero sa ngayon po, ang recommended po natin, based on WHO and World Health Organization, is to provide the multiple micronutrient supplement. Okay? Another, we have partnership with MGAs. Ano po yun? DSWD. Kanina may relationship sa sinabi ni Sir, no? 4Ps. Kaso yun yung power passenger. Yung sa akin naman, dahil may direktang relationship sa mga 4Ps member. Bakit? Kanina may nagsabi na, kasi walang pambayad yung pasyente. At majority sa deaths po natin, coming or belong to the poorest of the poor community. Kaya sabi ko, hindi lang midwife yung kailangan strengthen natin yung knowledge. Nakipag-partner po tayo with Department of Social Welfare and Development para ma-train yung municipal link na may direct na pakikitungo o pakipag-usap sa mga 4Ps beneficiaries para masiguradong updated, tama, at base sa guidelines yung mga sinasabi nila patungkol sa maternal health program. At para masigurado din po natin na lahat involved po, yung lahat ng involved po sa pagbibigay ng reproductive and maternal health care service, sinisigurado po natin na during policy recommendation, kasama po sila. Kinakausap po namin sila, ito nga ba talaga yung nangyayari sa inyo? Ito ay napag-usapan natin. During strategic planning, kasama po sila. Kasi kayo nakakakita ng pasyente, hindi naman kami. Kami nakatingin sa reports, tama?
nakatingin sa reports, nakatingin sa logbook, pero yung actual patient care, actual patient scenario, kayo po yung nakakakita. Kaya we do recognize all the clamor, all the sentiments, all the reports na mga nararanasan nyo. At pinipilit po namin yung solusyonan isa-isa. Okay? So, ito na po, yung pinakang first slide ko. Bago po tayo mag-start, gusto ko po munang tanungin kayo tungkol sa ano nga ba yung collaboration? Quick lang. Kung sino yung may malakas yung loob, meron akong pag-giveaway. On your own, understanding, pagkakaunawa, pagkakaintindi, pwede niyo po may apply sa ating kurso. Ano nga po ba yung collaboration? Ano po kinalaman niya sa ating mga kumadrona? Sige ma'am, si ma'am gusto kong tawagin ma'am. Halika dito, bigyan ng mic si ma'am. Yan, oo. Yung naka-white na napakaganda. Hindi ka nagmaganda ma'am kung hindi wala lang. Alam ko may dahilan yan. Hello, nagmahal lang naman ako sa iyo. Ayan. So, ako hindi ko po sa collaboration is dapat meron tayong working together para maging a success lahat yung ating mga vision and mission as midwives in community. Ayan, very good si ma'am oh. Feeling ko maraming ka-partner to si ma'am. Okay, tama yung sinabi ni ma'am, collaboration, working together, hindi po tayo nag-iisa. Marami po tayong katuwang. Huwag niyo pong akuin na kayo lahat. Okay, kung maraming mga hilot dyan, at kayo po ay may private lying in, di ba unfair yon? Sila nakakapagpaanak, tapos kayo. Patulong po tayo, nandyan ang LGU, dapat suportado ng LGU, maglalabas ng ordinance. Naalala ko na naman kasi kanina may nagtanong sa akin. Ano pa? Nasiraan ang sasakyan, kailangan ma-transfer. Marami tayong emergency transport vehicle. Meron tayong patient transport vehicle sa mga barangay. Pwede natin yung i-utilize. Agree? At ano po ginagawa natin ng mga kumadrona? Okay? Collaboration. Integration. Pag sinabi naman natin integration, anong pinagkaiba niya sa collaboration? Anyone? Uy, bakit hindi kayo tumiting? Kanina nakatingin sa akin lahat, ngayon tumumuna. Ayan, pwede ba to si ma'am? Yung yan, si ma'am yung yan, pabigay na lang ng mic. Kahit hindi niya alam na si ma'am yan. Yung nagana ng magkain. Anong pagkakaalam mo ma'am sa integration? Ayan. Sige ma'am, call a friend. Ayan ma'am, mapapasa niya na pero in your own Incorporating maternal and newborn care into a seamless healthcare system. Into a seamless health. Very good si ma'am. Palakpakan naman natin si ma'am. Ayan. Ano ang sabi, Into a seamless. Seamless, ibig sabihin, walang putol, walang patid. So, dito po natin ipapasok yung ibang programa. Dito papasok yung other programs like mental health, HIV screening, ano pa? Cancer control program. Hindi na ho programmatic yung approach natin. Tulong-tulong na po tayo. Integrated na yung approach ng pagbibigay ng service sa isang nanay. Kaya yung iba ay bakit kailangan ng HIV screening? May tanong ako nun minsan sa aking isang webinar. Bakit kailangan ma'am? Kasi po, pag nag-positive po kayo dyan, hindi nyo po mahahawa yung anak nyo kasi mabibigyan agad ng buo. Bakit kailangan ipasok yung mental health program? Alam naman po natin, ma'am, na pagka nagbuntis, naglilihi ba? Dahil sa hormones. Diba? May pagbabagong physical. Even nga kahit nakapanganak na, wala lang lumabas na gatas, umiiyak. So kung hindi mo siya mabigyan ng karapatang mental health program service, baka forever na siyang magdamdam na walang gatas na lalabas. Diba? At baka, yung pinakang worst pa. Sa inyo po ba,
nagagawa din yung HIV screening and cancer control program or mental health program sa mga RHU. Wow, very good. Ang lakas dito. Anong region yan, ma'am? Region 3. Sige, ma'am, kakausapin ko yung program manager nyo at ano yung ginagawa niyong strategy. Yan din po yun, no? Sharing of best practices. Pag meron kang nakita sa ibang RHU, ay maganda itong ginagawa, pwede bang kopyahin ko yan? Kasi, wag po tayo mahiya. Ang integration po kasi ay hindi po kayo bibigyan yan dahil napunta na sa iba, ay yung credit wala sa inyo. Hindi ho ganun. Ako, hanggat mari, sige, bigay yan, bigay. Kasi mas marami magbe-benefit. At bakit ko ba ito ginagawa? Para sa mga buntis. Hindi naman para sa sarili ko. Baka nga hindi na ako magbuntis. At high risk na ako. Diba? So yun yung pinaka-importante na alam ko napaka-crucial at ito po yung sentro ng pagiging kumadrona. Walang katapusang pagkausap, walang katapusang pag-integrate. Sabihin ng ikaw, pakailang ka dyan, hindi ka naman, wala ka namang kinalaman. Hindi, meron akong kinalaman dyan, sir. Kasi po, ganito, ganyan, ayoko nga. Kasi mas alam natin kung ano yung kailangan ng program eh. Mas alam natin kung ano yung kailangan ng mga buntis. At definitely, mas alam natin kung paano susolusyonan yung problema sa kanya-kanyang area. Okay? Sabi dito, no? Hindi ko na ito i-elaborate pa at mas malinaw naman. Ito na talaga siya. Integration and collaboration. Okay? Isang halimbawa pa po, ano, ng collaboration. Pag may pabuntis congress si midwife, di ba? Pag may pabuntis congress ang mga private lying-in, anong ginagawa nyo? Pumukontak sa mga partner, sa pharmaceutical company, sa laboratory, para mabigay yung murang service sa mga buntis natin. Ginagawa nyo na yan. Nang libre. Ng puso sa puso na pagtatrabaho. Sana libre, ano, hindi napamahal. Okay? And even, tinatap pa rin nga natin si Mayor para magsabi, ay Mayor, meron po akong gagawing Municipal Buntis Congress. Baka po pwedeng may pamilya and snacks. Masigurado nakasama siya sa annual operational plan. Isa rin pong part ng collaboration, yung ating mga BMOC team. Interdisciplinary approach. Sama-sama, tulong-tulong. Doon sa function sa BMOC, alin lang po doon yung ginagawa ng midwife, at alin po doon ang ginagawa ng doktor, at alin po yung ginagawa ng nurse. Malinaw po yun. Okay? Hindi ko talaga alam kung bakit bumabalik-balik. Isa lang naman ang pinipindot ko. Ayan. So gusto ko rin pong i-share sa inyo, ano po ba yung framework? Ano po ba yung mga paraan para masigurado po natin, ma-strengthen po natin yung midwifery profession sa kanya-kanyang career path. Okay? So to make a profession stronger, we need to focus on better education, career growth, ethics, kung minsan ito ang nawawala, and professionalism. Kapwa midwife, inaaway natin. Hindi dapat ganun. Yung pakikitungo sa pasyente natin, hindi dapat ganun. Nandito ka na naman, pakilan mo na yan, sabi ko sa'yo, mag-family planning ka na. Paano naman tayo babalikan ng pasyente? At merong ganyan. Until now, meron pa rin ganyan. Okay na. At napakalaki ng effect niya sa maternal death natin. Bakit? Hindi na binalikan ng mga pasyente kasi nakantarang eh. Another, policies. Siyempre kailangan back up tayo ng policy. Kailangan lahat ng ginagawa natin nasusulat sa Biblia na itinakda ng Department of Health at World Health Organization. Walang labis, walang kulang. Research. Of course, kailangan natin yan. For policy amendment, for policy recommendation. Hindi tayo pwedeng gumawa ng policy na ito pwede sa amin, sa bayan namin, pwede sa amin ng G1, G5. Kasi sa akin naman walang namamatay. Hindi ho ganun ang paggawa ng policy. Hindi ho patsi-patsi.
batche, kabuuan po ang tinitignan. Pero maganda po kung sa inyong area, meron kayong sariling ginagawang research, ganyan, para sa ano naman, municipal policy, ano yan, mga ordinansa, ay dumarami yung bilang ng home birth delivery, dumarami yung bilang ng mga midwife mismo, nagpapaanak sa bahay. Dumarami yung mga midwife na nagpapaanak na wala namang license to operate. Doon papasok ang policy ng ordinance ng mga munisipyo at syudad. Support. Of course, kung wala naman tayong support sa kanya-kanya nating organization, ay talagang hindi po tayo magpo-progress. Kanina narinig ko sa table, nag-uusapan ng mga kapwa ko umadrona. Walang support from their local government office. Bakit? Midwife 4, mataas na posisyon na dissolve. Pinag-apat. Diba? So, ibig sabihin, pagdating ng panahon, lahat midwife 1 ang nasa area. Kasi mismo, kasamahan nila or head of office, hindi binibigyan suporta na dapat, merong dapat senior supervisor, senior or supervising midwife doon sa community. Diba? Nasa na yung mentor-mentee. Nasa na yung ating supportive supervision. So, pare-pareho na ang tingin. So, kung minsan, naisip natin, pare-pareho lang naman kaming midwife 1, pare-pareho na lang din kami, Well, yun yung mga nangyayari at yun yung reality. Kaya sana, kung may mga nangyayaring ganun sa inyo, kung may magagawa po tayong paraan, wag po tayong pumayag na ma-dissolve yung mga positions, mga higher positions na meron sa mga LGUs. Kasi pinapataas na nga po natin yung antas Nag-4 na taon na po tayo and yet SG9 pa rin po tayo. Tama? Support and recognition. May mga LGUs na patuloy pong nare-recognize yung kanilang mga midwives na talaga namang kay bubuti na mga pinagagagawa at kay gagaling. So nakakatuwa naman po na may mga LGU na talagang kung todo suporta at todo rin po yung pag-recognize, ay talaga naman pong gagalingan po ng gagalingan ng super. Ayan po. So, una po tayo, education and training enhancement. Kanina nabanggit puro tayo training, ganyan. Dapat po yung mga ating mga schools, yung matuturo po natin sana updated din. Tignan natin, yung mga curriculum po natin, even yung CMO po ba natin, updated pa rin po sa guidelines ng DOH. Yung curriculum po na ino-offer sa school, align po ba sa bagong directives ng Secretary of Health? Kung hindi man, kailangan siguro meron tayong another schedule o maglalaan ng isang oras para mapag-usapan at maratsadahan. Kasi priority po tayo until 2028 yung maternal health program. Dapat po yung kapwa ko kumadro na updated ano po ba yung mga strategies na ginagawa ng national office, ng regional office, and ng provincial office. Sinisigurado din po dapat ng ating mga schools na sila po ay compliant doon sa minimum requirement. Lahat po ng mga schools na nag-offer ng midwifery, I'm sure dapat po compliant sila. Nasusunod po talaga kung ano po yung mga nakalagay doon. Kung kailangan mag-duty on face-to-face, dapat po face-to-face kung yun yung nakalagay doon Pero ang clamor na naririnig ko, bro, online, walang natututunan. Ang hirap nang magpaanak ng online. O sige, konti na lang, at teka, naglalag. Diba? Ay, nahulog na sa batsa kasi naglag Diba? Yung mga ganon na, tingnan po natin, sector po ng ating mga mahuhusay na mga educator, Tingnan po natin, align ba tayo? At tingnan natin, ano pa yung kailangan natin maidagdag na tulong beyond doon sa curriculum na nandoon. Kasi baka hindi na mo updated. Second, workforce development and systems integration. Ito, nabanggit ko na kanina. Clear career growth paths help professional advance. Mentors
and mentee, dapat po yung mga senior midwife natin, i-guide po natin yung mga bago. Yung mga future leaders po natin, future midwives. Para yung mga magaganda at mahusay na ginagawa natin nung araw hanggang ngayon, ay naitatransfer po natin dito sa mga bagong midwife. Alisin na po natin yung dating kalakaran na masyadong, anong bang tawag doon? Authoritarian ba yun? O parang, hindi ka tuloy ma-approach kasi ang taray mo agad, nagkamali ka lang, natitik na yung kamay mo, namali lang yung putol mo nung ano, namali lang yung putol mo nung... Okay? Next, referral agreement po, another part of system integration. Nakakapanta. Okay? Ensure po natin na intact yung ating referral health system. Pag sinabing referral health system, kumpleto po yun. Sinong sasama, anong sasakyan, at saang facility siya dapat manganak. Professional standards and ethics, nabanggit ko na kanina, policy and advocacy. Dapat lahat ng sektor ng midwifery, lahat ng kung nasaan man kayong career path, dapat involved po kayo sa policy enhancement or policy making. Research and innovation, sabi kanina, no? Update natin yung sarili natin kasi ang dami mga digital tools na pwede natin magamit para mas maging efficient po tayo. So paanong paraan? Makipag-tie up tayo sa mga tech company na pwedeng gawan tayo o makapag-develop ng pregnancy tracker. Nang sa ganun, mas efficient yung ating pag-track ng buntis. Siguradong babalik-balikan tayo. May mga ganyang LGUs, mobile application. Organizational and institutional support, nabanggit ko na. Po, meron lang akong naalala na gusto kong i-share, no? Pagdating dun sa career path. Meron isang midwife na message sa akin, recently lang. Ma'am, ang midwife po ba ang category ay hilot? Muntik na ako malaglag sa nauupan ko. Ay God, bakit ganito yung tanong? Nakakalungkot kasi ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo alam kung paano may categorize yung sarili mo. Nag-aral ka ng 4 na taon, nag-aral ka ng 2 taon, pinag-aralan mo mabuti, and yet kine-question mo yung sarili mo kung hilot ba ang category mo. Nakakatawa pero na-receive ko yung message. Siyempre kailangan mong paliwanag sa kanya ng paliwanag talaga na may kaunting kasamang gigil. Kasi nga hindi ako hilot nag-aral ako. Nakakalungkot kasi may mga ganun pa. So kailangan natin ma-update yung mga kasamahan natin. Wala dito malamang kasi taga doon. Yung nagtanong sa akin. Wala dito sa Bacolod, syempre. So sabi dito, no, yung collaboration po yung pinakang sentro ng puso ng mga kumadrona para masigurado natin na effective yung lahat ng ginagawa natin. Pakipag-partner sa stakeholders and all. At sa lahat po ng parte ng system or proseso, hindi mawawala yung collaboration and integration. Kaya nga po, buhusin nyo na yung alaway nyo. Wala na kayo ng boses, pero still, bukas meron na ulit yan. At meron ka ulit sasabihin. Isabihin nyo lang po. Nakipag-usap lang po kayo. Kasi wala naman yung mawawala Pero maganda po, pag kami na pag-uusapan, may nagagawa. Diba? Okay. Pwede po tumaas ang kamay kung sino dito yung bago lang sa pagiging kumadrona, yung mga 1 to 3 years po in service. Taas po ang kamay. 1 to 3 years in service. Wala, lahat mga lahat yung mga batikan na. Kahit nakapikit, kaya na magpaanak. Kahit tulog, hihimas-himasin yung tiyan. Yes. Pero meron, no? Dito sa unang line, dito sa unang row, taas niya ang kamay. Sino dito yung mga bata pa? Bago lang. Isa lang. Grabe. Dito po sa gitna. Taas ang kamay. 2, 3, 4. Kaya pala naghahanap ako ng kaklase, Chay. Kaklase daw yung tanda ko na. Isa. Saka dito, ma'am. Sahanin nila, ma'am. Ay, naunti na mga midwives. Bakit nasan sila? Sila yung naiwan sa mga paanakan nyo. Ganun ba yun? Hindi naman.
Ayun na naman magne. Ayan. Okay, kaya ako po siya natanong, bakit? Kasi nung ako rin po ay unang 3 taon sa aking proposyon, hindi ko rin po alam kung saan ako pupunta. Pero sana po, no, yung mga katabi niyo po, tignan niyo po, titigan niyo, pagmasdan niyo pong mabuti kung paano po siya naging 30 years in service, 40 years in service. Sila po yung magiging modelo ng mga future midwives po natin. Ayan. Itap-tap niyo po, yan yung magiging mentor niyo, yan yung mga supervisor niyo, yan yung magagaling at talaga namang mahusay sa larangan ng pagiging kumatrona. At wala po akong ano dyan, wala po akong no comment po ako dyan at agree po ako dyan super. Pero ang bilin ko lang po sa inyo dun sa mga future midwives kasi ang hirap bilinan ng mga matagal na sa serbisyo kasi magagaling na yan sila eh. Galingan niyo po sa lahat ng ginagawa niyo. Kasi ako palaging ganun yung iniisip ko na palaging ito na yung last, palaging ito na yung pagkakataon. Sabihin mo na lahat kahit mag-overtime ka pa, Joe. Kahit mag-overtime ka pa. Kasi ito na yung chance para ma-share mo yung meron ka. O ayhin mo to, tahiin mo to, magsalita ka, gumawa ka ng presentation, nakipag-usap ka sa doktor, nakipag-usap ka sa OB, push lang. Tignan mo kung hanggang saan mo kakayanin. Kasi ang saya sa pakiramdam na every time na may bibigay sa iyo ang supervisor mo, para kang na-challenge eh. Kaya ko pala, at maa-amaze ka, kaya ko pala siya. At ikaw na rin yung magiging critic, dapat pala sa susunod ganito yung ginawa ko. Okay? Bigay nyo lang yung best nyo palagi at alam ko kung magbubunga lahat ng paghihirap nyo. Para naman po dun sa mga matagal na sa servisyo, no? Pagpatuloy na lang po lahat ng mga kagalingan na di napakita nyo po sa mga bagong kumadrona. And of course, ito rin po, no? Huwag po sanang titigil na mangarap pa rin, no? Yung mga nasa RHU, baka may pangarap, magtayo ng sariling laying. Ito na po yung time makipag-partner na kayo dyan sa mayaman yung katabi na may sariling laying. Sigurado po ako dyan, ipapartner ka niyan. Magpatip ka na po dyan, paano ba makapagpa-apply ng license to operate, ano yung mga minimum requirement. Sino yung partner nyo dyan sa pagpapagawa ng facility? Ito na po yung chance. Itap nyo yung katabi nyo. Napaka-importante nitong pangyayari na ito na magkasama-sama yung kumadrona kasi ito yung chance ng connections. Midwifery offers a diverse career path from clinical roles to leadership, to policy making, and international practice pa nga po, no? So doon mas na-explore pa natin. Maraming mga options, maraming mga pwede nating pagpalian. At ito po siya. Meron tayong mga nasa ospital, clinical setting, meron tayong nasa community, yung mga barangay, barangay midwives po natin. Meron din po tayong sa education and training, yung mga clinical instructor natin, yung mga galing yan. I-acknowledge ko rin po na aking kasama kanina na dating naging mentor. Isa po siya sa naging ambag kung bakit po ako nandito ngayon. Marami po siyang naituro sa akin during time ko na ako estudyante. Nandyan po si Ma'am Risa Pamatmat. Ayan. Palakpakan naman po natin yung aking dating clinical instructor. Siya lang kasi nakita ko na na CI ko ngayon. Okay? Business and entrepreneurship. Kanina lahat daw po ng midwife na may laying mayaman. Agree ako. Kasi kanina nga po, yung kahapon kasabay ko sa aeroplano, kakagaling na lang po sa Korea. Si Ma'am Nancy. Ayan. Kakagaling na lang sa Korea. Ngayon, nandito siya namamasyal. Maramang marami na namang bing pasalubong. So, marami tayong kayang gawin. Hindi ko sana gustong maring na midwife lang. Kasi hindi po tayo lang. Wala pong ulan yung midwife ako. At proud akong sabihin na ako ay midwife, may nagagawa ako. Hindi nyo man nakikita, pero may ginagawa ako. Pasyente, makakapagsabi mo. Tama? Okay. So, at dahil dyan, gusto ko rin banggitin, meron tayong mga kasamang midwives sa mga OFWs, yung mga nagtatrabaho din sa mga international hospitals, even representative from the international organizations, meron din po tayo dyan. Meron din po tayo mga midwives sa mga national government agencies. Anong ginagawa mo sa DSWD? Anong ginagawa mo sa DILG? Of course.
napaka-importante kayo ng DILG sa paanakan. Bakit? Kasi si DILG magsasabi kay LGU na magpatayo ka ng paanakan. Siya yung magmamandato na DILG. So kung may midwife doon, ang maganda siguro nasasabihan yung pinakang regional director. Yun yung reason kung bakit po tayo kailangan maghiwa-hiwalay para mas marami po tayong marating. Mas strengthen, mas mapagtibay kung ano po yung profesyon na meron po tayo. Ayan. So ating pong hihimay-himayin per career path. Ano nga po ba yung sagot dun sa tanong na how to strengthen midwifery? Dun sa anim na profesyon na pinakita ko kanina. Pagdating po sa clinical and hospital base, paano po natin ma-strengthen ang ating profesyon? Una, sa pag-involve sa maternal and perinatal deaths. Involve natin ang sarili natin sa mga audits, interdisciplinary case conferences. Bakit? Doon matututo tayo ano po ba yung dapat hindi natin ginawa, kung ano po yung dapat na ginawa natin to reduce maternal deaths. Kasi ganito lang yan, pag na-strengthen ang midwifery, basically, at sigurado po ako, definitely, bababa yung maternal deaths. Tama? Uy! Parang hindi naman. Pag na-strengthen ang midwifery profession, bababa po ba ang maternal deaths? Ayun. Kasi highest quality of care yung binibigay natin. Next, pangalawa, masisigurado po natin na dapat tayo ay in close coordination yung mga nasa hospital with OB departments. May dumating sa ER. ER-OB ay postpartum hemorrhage. Itatawag yan doon sa OB. Anong gagawin? So yung coordination, mechanism, collaboration, dapat intact po. Dapat maayos po yung relasyon nyo sa ER department, yung mga nasa OB ward, nasa NICU, nasa NSEs. Para bago po tayo mag-out, hindi na sa atin naabutin yung bawang admission. Ganun po ba yun? Ay. Kasi kung minsan yung clamor, ay, inabot pa sa akin, out na nga ako. Pero yung pinaka-importante po dito, pagdating sa response, emergency response. Pangatlo, yun po nabanggit ko kanina yung mentor and mentee. Mentorship for clinical midwives. Napakasaya sa pakiramdam na alalahanin yung mga dati mo naging mentor. Napakasaya sa pakiramdam na in-appreciate ka, sinabihan ka ng mahusay, sinabihan ka ng magaling, verbally or in written, nakakatuwa. Kasi ay, tama pala yung ginagawa ko. Mas pagbubutihan ko pa. More of supportive yung approach ng ating mga supervising midwife. So dito po, sa mga gawain ito, na may kinalaman sa integration and collaboration, ito po yung mga ina-expect po natin na impact. Improves continuity of care between midwives, doctors, and specialists. Pangalawa, enhance clinical decision-making skills among hospital midwives. And lastly, to improve emergency response. Kasi maayos po yung ating collaboration with other colleagues. Number 2, community and public health. Sa public health naman po, dito na po papasok yung ating mga barangay health midwives, rural health midwives sa NGOs, at saka yung mga mobile midwifery teams kung meron po. So isa po sa strategy ng programa na isa rin po sa paraan upang palakasin natin yung integration and collaboration, yung pregnancy tracking na ginagawa ng mga midwives natin. Specifically, hindi lang pala midwives, no? Katuwang po ng midwives, mga barangay health workers. Dapat maayos yung pakitungo natin sa mga barangay health workers natin para anytime mapapag-track natin sila. At hindi lang po BHW ang pwedeng makatulong sa atin during pregnancy tracking. Nandyan po yung barangay Kagawadan Health, yung mga tanods, yung mga marites na nandyan sa paligid na magsasabi sa inyo na kami buntis dito. Ay sige, papapuntahan ko sa BHW. Pangalawa, isa rin po sa maaari natin gawin upang palakas pa yung ating profesyon ay yung pakikipag-partner po sa ating mga LGUs, lalo na yung mga private linings. Pakipag-partner po tayo sa mga LGUs po natin. Kanina narinig ko, katulad na rin naman yan dati eh. Sige, bibigay ako ng vaccine, pero bibigyan mo kami ng report. Yun yung maayos na usapan. And may mga regions na rin na ganun yung ginagawa. Even sa Calabarzon, may
ginawan pa nga po namin siya ng Memorandum of Agreement to formalize po yung mga napagkasunduan na ganun po yung ating gagawin. Pangatlo, nabanggit ko na kanina, maaari rin po tayo makapag-partners, mga ambulance, yung mga munisipyo po natin na may mga sari-sariling ambulance or even in vice versa, yung government hospital to private facility. Okay? And lastly, yung pagkakaroon ng training po ng isang kumadrona or pagiging handa during emergency response. Responsibility po ng kumadrona lahat ng buntis sa kanyang ear na masigurado na manganak sa tamang facility. Tama? Kaso ang nagiging problema, paano pag naglindol, paano pag nagmagyo, dapat train po tayo. Networking, makipagtayap sa Dream Age, M-Dream, P-Dream, lahat ng may dream, wag lang panaginip. Yung dream na disaster risk reduction and management, dapat incorporated kayo doon. Saan kayo papasok doon? So sa tulong po nito, masisigurado po natin na maaari natin na-expand yung maternal healthcare services, lalo na po sa mga underserved community kasi matatrack natin lahat, masususog po natin. Next, education and training. Dito papasok yung ating mga midwifery professors, clinical instructors, educators, yung mga lecturers po natin, facilitators, ayan si Sir Mejia, ayan, dito siya rin papasok. Ika-apat po siya na career path sa aking listahan, no? Sila po yung ating mahuhusay na mga profesor, mga guro na nagturo sa atin paano ba yung pagpapanak bago po tayo mag-take ng board exam. Kaya utang po natin sa mga guro natin yung lahat ng learnings na meron po tayo. But then again, marami pa rin po tayong experience, pero yung pinakang pundasyon, sila po yun. Bayain ng pinitpit yung kamay, bayain ng, kasi may mga ganun eh. Napitpit yung kamay kasi namali nga ng bubit. Napitpit yung kamay kasi nga inihawak yung naka-gloves na inihawak. Pero may mga ganun, na-experience ko din naman yun. So dahil doon, ako yung attention mo, hindi mo siya gagawin. Kanya-kanya nga lang po tayo nagiging. Sabi nga po nila, no, lifelong learning and continuous training empower midwives. So, para masigurado po natin na kapagbigay po tayo ng quality of care. At hindi po natatapos kapag nakagraduate na yung pag-aaral. Dire-diretso po ito. Habang naghahawak tayo ng pepe, habang nakatingin tayo sa vulva, habang nakikita natin yung mga pepe nila habang nagtatahi tayo, dapat dire-diretso po tayo sa pag-aaral. Okay? Kasi yung ating sinumpuan paano natin masasabing highest quality of care yung binibigay natin kung hindi naman pala updated? Ginawa ng naalala ko na naman. Ano bang ginawa nun sa bata? Okay. Pinalupalo yung puwet. Kasama pa kayo. Ginawang scissor yung baby para daw umiyak. So wala nang ganun. So, dito naman po sa bagay ito, nire-require naman po talaga natin na makaroon po ng tamang bilang ng oras. Ang kailangan lang po natin gawin bilang isang clinical instructor na sa tingin ko po papasok sa collaboration, masigurado po natin yung mga estudyante po natin ay magkaroon ng tamang o sapat na oras para doon sa kanilang binayad na affiliation fee sa hospital. Kasi may mga pangyayari na sabi, nagkakaroon ng rivalry between different schools. Hindi nakakapasok sa DR, hindi nakakapasok sa ER, kasi nga ito mas favorite yung isang school. Collaboration, integration, ipaintindi mo. Tapos yung mga case pala pang midwife, napunta sa nurses. Yung mga ganyan. So yung ating convincing power, yung ating collaboration, coordination, lahat ng mabubulaklak na salita, ibulaklak niya na doon sa mga staff ng hospital para lang masigurado natin makapag-immerse, magkaroon ng clinical or hands-on experience sa mga estudyante under sa ating mga supervision. Maganda rin po yung mga school makipag-partner din sa mga kagaya ng Department of Health or other agency po na po pwede makapagbigay po ng specialized training kagaya po ng isa po sa sinisimulan din po ng programa na makipag-partner sa isang school of midwifery to augment or to provide additional training on high-risk management.
So, ang impact niyan, of course, may improve po natin yung midwifery competency and readiness sa real world or clinical setting. Kasi nakita nila, nakapag-handle talaga sila, hindi online lang. Enhances lifelong learning opportunities for practicing midwives and promote technology adoption in midwifery education. Next, private practice and entrepreneurship. Ito po yung ating mga mayayaman na kasamaang kumadrona. Yung mga may sariling paanakan. Lahat naman po ng private lying-in midwives, government and private lying-in, lahat po yan nire-require na magkaroon ng partner UBIs, di ba? Kaya simple na sa inyo itong collaboration and partnership. Another, meron din po tayong partnership with other organizations like yung sa mga PNR, yung sa mga waste management, yung mga ganon. Kasi syempre, alam nga naman mabulok yung mga placenta doon sa area natin. Diba? Yung iba pinapauwi, yung iba may sariling nagkukulit. Ayan. Pero ang pinaka-importante po dito, masigurado po natin na yung kapartner natin na OB and Pedia, talaga po pumupunta, nag-check up. Hindi po dahil nakakomplain lang po tayo sa minimum requirement, papel lang po kasi yun eh. Hindi siya operational, hindi siya functional. Okay? Next po. Government and non-government organization. So dito na po tayo papasok. DOH, DSWD, midwifery officers, health program coordinators, midwifery regulators, and policy advocates. So dito, pinagsasama-sama natin lahat ng efforts po natin. Kagaya na ng sinabi ko sa inyo, yung pagpapatawag namin, napaka-importante. Lahat po ng inputs nyo. Kasi doon po kami nagsisimula para gumawa ng plano, para mag-recommend ng policy amendment, para mag-recommend ng new policy, doon sa mga inputs na nakuha po natin. And of course, marami ito masisecure po natin na we have better also legal protection and also recognition for midwives. Malinaw sa guidelines po natin na ang nagmaman po sa mga barangay health stations ay midwives. Nasa mandato po yan. Kung yan po, meron tayong maayos na collaboration with all the midwife partner po natin in different sectors, mas magiging maayos po natin, mas may ayos natin yung planning, intervention, hindi po kung ano lang yung maisip, yung lang yung gagawin natin plano. And lastly, international opportunities. So yan. Meron tayong mga midwives, natutuwa ako, no? Kino-congratulate natin kasi nakapasok sila dun sa exam, na nire-require sa kanila ng mga hospital kung saan sila nagtatrabaho. So yun siya, certification for international midwife practices. Global midwifery leadership and research initiative. So may mga research na rin po tayong nagagawa na patungkol sa maternal and child. And mind you, may mga midwife po nakasama po sa mga authors doon. Napaka-importante ng mga research na ito kasi ito po ang basis. Evidence-based for policy enhancement. Ayan. Next slide. Ayan. At dahil dyan, nahimay-himay na po natin. No? In a nutshell lang, yung mga possible na pwede natin gawin sa ating mga kanya-kanyang career path. Ano naman po ba yung mga potential partner na pwede natin itap? So in the Philippines, we have several institutions and organizations, both public and private, offer partnership and support within the midwifery professions across various domains. Here are some notable examples. So yan, meron tayong mga DOH, LGUs, NGAs, ano yun, mga DSWD, DALG, NNC, NGOs, sorry for the typo. Yung mga UNFPA, yan sila, very masigasig yan sila, lalo na pag sa mga relief, humanitarian relief. Save the Children Philippines, Vitamin Angel, sila naman po yung nagbibigay ng multiple micronutrient supplements. IIRR, yung Reproductive Health, International Institute for International for Reproductive Health. And yung mga Rotary Club, nagpapatayo yun sila ng mga birthing facility. Baka pwede natin itap. Private institutions and hospitals, nabanggit ko na rin kanina kung paano tayo pwede makapag-collaborate. Academic institutions.
Yan. We have different academic institution na nag-offer ng free webinar, free training para sa mothers, para sa mga estudyante, para sa mga clinical instructor and all. Yun nga po yung isa sa naging partner din po ng collaboration yung UP. We have 2 partnership with UP, no? For the webinar, free webinar modules para sa mga buntis. And international organization, of course, we have WHO and UNFPA. Sa DOH, may mga midwifery scholarship, familiar naman po tayo, no? So, meron siyang return service. Sa Save the Children naman po, isa din po to sa naging project po within the Philippines, so yung Project Supreme, aiming to reduce maternal and perinatal deaths by enhancing the access of quality of intrapartum and newborn care. So, ang ano nila, tagline nila, Better World for Children. Okay. So, ang key points po natin, ayan. By integrating collaborative activities across various midwifery career paths, we can improve maternal health, newborn health, and the impact at all levels. We can create a diverse career opportunities for midwives beyond traditional setting. We can strengthen the profession's credibility. Pagtitiwalaan tayo kasi credible tayo. And influence in both local and international healthcare system. So as a midwife, you are backbone of maternal health, standing at the forefront of safe motherhood. But for us to create a lasting impact, we must move beyond individual efforts. Strengthening the midwifery profession requires integration, collaboration, and shared vision. Through the Department of Health Safe Motherhood Program, we aim to bridge gaps, unite sectors, and empower midwives with the tools, knowledge, and networks needed to deliver high-quality compassionate care. By working together, public and private institutions, government and professional organizations, educators, and healthcare providers, we can build a healthcare system where midwives are not just recognized, but are fully integrated as key partners in maternal and newborn health. Collaboration is our strength, innovation is our path forward, and together we can ensure that no mother is left behind, no newborn is forgotten, and the midwifery remains a strong, respected, and empowered profession. Let us continue to uplift one another, break barriers, and build bridges toward a future where midwives are not only caregivers, but leaders, advocates, and change makers. And lastly, gusto kong iwan ang isang quotation mula sa isang African proverb. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. And that will be my presentation. Maraming pong salamat. Thank you, Ms. Bebida, for the informative lecture. Please stay on stage, ma'am, as we now call on PLGPMI National President Dr. Florbida Tijano for the awarding of the plaque of appreciation and to read the citation. Here is Ma'am Marisa Caumera. The Philippine League of Government and Private Midwives Incorporated presents the Certificate of Appreciation to Ms. Vanessa C. Bebida, Program Manager, Center Center for Health Development Office, Region 4A, in recognition of your exceptional contribution as a distinguished resource person during the 26th National General Assembly of Midwives held on April 1 to 4, 2025, SMX Convention Center, Bacolod City, with the theme Collaboration and Integration, Comadrona, Stronger Together, Now More Than Ever. Your insightful presentation and valuable expertise have significantly enriched the knowledge and experience of all the attendees. We greatly appreciate your dedication and commitment to advancing the midwifery profession in the country. Given the second day of April 2025, Bacolod City,
Signed, Dr. Florminda Tejano. Viva Comadrona! Thank you once again. Let's give a round of applause to Miss Vanessa Bibida. Excuse me, ang kanya pong Facebook page, Kumadronang Bakya. So, kanina may nagtanong daw sa iyo na parang, ano ba ang kategory natin? Hilot. Kasi tingnan ninyo yung ating board certificate. Tingnan po ninyo yung board certificate nating lahat. Nakalagay po doon, midwife, kumadrona. So, minsan narinig na rin namin yun. Bakit yung tinatawag na kumadrona? Eh, mga hilot lang ang kumadrona. So, tingnan po ninyo yung inyong mga board certificate, no? Kumadrona, that is actually a Spanish term. Kumadrona. Oo. Traditional birth attendant ang ginagamit natin sa mga hilot. No? But what's in the name? Diba? Midwife na, parang pinaglalabanan yun eh, midwife. At tayo pati, wala pa itong kumadrona po natin, ano, na number 72 na ito. Last, 1999, sinasabi na po ni Miss Marisa Comeran, pinagsisigawan na po anong araw pa yan, yung kumadrona na yan. Wala pa po itong mga party list natin po na ito. Anyway, kumadrona is midwife po yan. Tingnan po ninyo ang inyong birth certificate, board certificate. Wala pa ako natin si Vanessa. Thank you very much, ma'am, for the information. Ladies and gentlemen, for the fifth and